Isang misteryosong ulap ang nagdadala ng takot at pangamba sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa tuwing ito'y dumadaan, may mga taong nawawala at nagiiwan ng mga kakaibang estatwa sa kalsada. Sa kwentong ito, sundan natin si Mang Cardo, isang magsasaka sa Bohol, na nakasaksi sa pagdating ng ulap sa kanilang barangay. Ano nga ba ang lihim na dala ng ulap na ito? At bakit may mga aninong gumagalaw sa loob nito? Pangalan ko po ay Mang Cardo. Isa po akong magsasaka dito sa amin sa probinsya ng Bohol. May ikukwento lang sana ako sa inyo na isang pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin maipaliwanag. May mga nagsasabi na gawa ito ng isang kakaibang nilalang. May mga nagsasabi naman na isa itong sumpa o isang eksperimento ng gobyerno. Pero kung ano man ito, isa lang ang sigurado, nakakatakot ito. Nagsimula ito sa isang balita na napanood ko sa TV. May isang lugar sa Mindanao ang nagkaroon ng kakaibang ulap. Nasa kalye lang daw ito at hindi gumagalaw. Tapos, may mga nawawala raw na tao. Pagkatapos daw ng ilang araw, ay nawala rin yung ulap. Pero nag-iwan ito ng mga kakaibang estatwa na nakatayo sa gitna ng kalye. Tapos, yung mga nawawalang tao ay hindi na nakita pa. Nung una ay wala akong pakialam sa balita. Akala ko ay isang isolated case lang iyon. Pero nagulat na lang ako nung makalipas ang ilang linggo ay may isa na namang balita na pareho lang ang nangyari sa isa pang lugar. Ganon din ang nangyari. May ulap, may nawawalang tao, at may mga estatwa na nag-iwan sa kalye. Nung pangatlong beses na mangyari iyon sa isa na namang lugar, ay doon na ako kinabahan. Sabi ko sa sarili ko, hindi kaya ay mangyari rin iyon sa amin? Hindi naman ako nagkamali. Nung pang-apat na beses na mangyari iyon, ay sa Visayas na ito nangyari. Unti-unti nang lumalapit sa amin, kaya naman pinaghandaan ko na ito. Sa tuwing may balita na may ulap na naman sa isang lugar, ay sinisigurado ko na hindi ako lalabas ng bahay. Takot ako na baka bigla na lang ay sa amin naman ito mangyari. Nung pang-anim na beses na mangyari iyon sa isang lugar sa Cebu, ay alam kong malapit na ito sa amin. May ilang mga kabataan pa nga na pumunta sa Cebu para makita yung ulap. Pero hindi sila pinayagan ng mga pulis na makalapit. Sabi ng mga kabataan ay kulay abo lang daw yung ulap. Para daw itong usok ng sigarilyo na hindi umaangat sa langit. Nung pang-7 beses na mangyari iyon sa isang bayan dito sa Bohol, ay talagang kinabahan ako. Sabi ko sa sarili ko, malapit na talaga ito sa amin. Yung mga tao sa lugar na iyon ay nagsabi na parang may mga anino raw na gumagalaw sa loob ng ulap. Pero hindi nila maaninag kung ano yun dahil sobrang kapal ng ulap. Nung pang-8 beses na mangyari iyon sa katabing bayan namin ay talagang natakot na ako. Sabi ko sa sarili ko, ito na yon. Malapit na talaga sa amin mangyari ito. At hindi nga ako nagkamali. Nung pang-9 na beses na mangyari iyon, ay sa bayan na namin ito nangyari pero hindi sa lugar namin. Malayo pa naman ng kaunti pero kinabahan na rin ako. Nung pang-10 beses ay sa katabing barangay na namin ito nangyari. Sabi ko sa sarili ko, sa susunod ay sa amin na ito mangyayari. At hindi nga ako nagkamali. Nung pang-11 beses ay sa barangay na namin ito nangyari. Isang kapitbahay namin ang nawala. Nung mawala yung ulap, ay may naiwan itong estatwa na nakatayo sa gitna ng kalye. Yung estatwa ay kamukha ng kapitbahay namin na nawala. Kaya lang, yung estatwa ay kulay abo at parang gawa sa semento. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero ang sabi ng mga nakakita ay pumasok daw sa ulap yung kapitbahay namin. Pagkatapos ay hindi na ito nakalabas pa. Sa puntong iyon ay alam kong sa susunod ay sa kalye na namin ito mangyayari. Kaya lang,
Hindi ko naman pwedeng itigil ang mga ginagawa ko sa bukid. Kailangan ko pa ring magtrabaho para sa pamilya ko. Kaya kahit na takot ako, ay ginagawa ko pa rin ang mga responsibilidad ko. Nung pang-12 beses na mangyari iyon, sa kalye namin mismo, dumaan yung ulap. Gabi na noon, katatapos ko lang sa bukid, nasa bahay na ako at nagpapahinga. Nung marinig ko yung mga sigawan ng mga tao sa labas, sumilip ako sa bintana at nakita ko yung ulap. Kulay abo ito at sobrang kapal. Nasa kalye lang ito at hindi gumagalaw. May mga anino akong nakikita sa loob ng ulap. Pero hindi ko maaninag kung ano yon. Bigla kong naalala yung sabi ng mga tao sa unang lugar na nagkaroon ng ulap. Naalala ko na may mga nawawalang tao. Kaya naman, bigla akong kinabahan. Naisip ko yung pamilya ko. Nung lingunin ko yung asawa ko at mga anak ay nakita kong nakasilip din sila sa bintana. Sabi ko sa kanila ay huwag silang lalabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang meron sa ulap na iyon, pero alam ko na delikado ito. Ilang oras din na nandoon lang yung ulap sa kalye. Hindi gumagalaw. May mga anino pa rin akong nakikita sa loob. Tapos, may narinig akong boses. Boses ng tao. Hindi ko lang alam kung ilang tao ang nagsasalita, pero ang dami nila. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang sinasabi nila, pero alam kong boses ng mga tao yon. Pinaalala ko sa pamilya ko na huwag silang lalabas ng bahay dahil baka madamay pa sila sa kung ano man ang nangyayari sa ulap na yon. Nung bandang hating gabi na ay biglang gumalaw yung ulap. Umalis na ito sa kalye namin, pero may naiwan itong isang estatwa na nakatayo sa gitna ng kalsada. Kinabukasan ay nalaman ko na isa na namang kapitbahay namin ang nawala. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba talaga ang ulap na iyon. Pero yung mga tao sa unang lugar na nakaranas noon ay nagsabi na yung mga anino raw na nasa loob ng ulap ay mga anito, mga nilalang na nagdadala ng ulap na iyon. Yung mga boses naman daw na naririnig ay boses ng mga nawawalang tao. Sabi nila ay nababaliw daw ang mga nawawalang tao sa loob ng ulap. Kaya nagsisigawan ang mga ito. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga sabi-sabi na iyon, pero isa lang ang sigurado. Nakakatakot yung ulap na iyon. Mabuti na lang at hindi ako lumabas sa bahay nung dumaan yun sa kalye namin. Kung hindi ay baka isa na rin ako sa mga nawawalang tao na nandoon sa loob ng ulap. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pag-atake yung ulap na iyon sa iba't ibang lugar. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Pero sana ay matigil na ito. Dahil sa tuwing may ulap na dumadaan sa kalye namin ay hindi ko maiwasang kabahan at matakot. Ang ulap na ito ay paalala na hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa higit pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod, ingat sa mga ulap na dumadaan.